Handa na ba kayong paglaban ang kalayaan? Handa na ba kayong ipaglaban ang hustisya? Handa na ba kayong ipaglaban ang demokrasya? Handa na ba kayong ipaglaban ang bansang Pilipinas? Angeles, Pampanga, Gitnang Luzon, congratulations! Tayo po ay gumawa ng kasaysayan sa kauna-unahang pagkakataon. Pinakita natin ng Gitnang Luzon, tayo ay maiso. Ang tanong, mga maisog ng Gitnang Luzon, binayaran ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sino ang gusto nyo mamuno sa Pilipinas? Mga maisog, ako po'y tagakit ng Luzon. Pero ako po, hihingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil ako po, umakyat sa entablado ng akala ko na babaguhin at gagawin malinis ang kanyang pangalan. Pero ako po, gaya ninyo, gaya ng 31 Pilipino na budol. Sino pa ba ho ang nabudol? Ang akala ko, yung kanyang pangako na kaisa-isa. Dalawa pa lang pangako niya. Yung unang pangako, pagkakaisa. Wala pang 2 panahon. Linabanan na, tinarget ang VP Sara. Bakit mo ginawa yun? Kung si VP Sara tumakbo ng presidente, hindi ka presidente ngayon. Nasaan ang iyong utang na loob? Hindi ng pagkakaisa ang binaling pangarap. Ang tanong ng marami, nasaan ang 20 pesos kilo ng bigas? Ang sabi mo, pangangalagaan mo mga magsasaka. Pues, bakit mo hinayaang mamatay sila? Dahil import and smuggling. Ang sabi mo, sisiguraduhin mo na magkaroon ng katuparan ang pangarap ng mga Pilipino na mas mataas na antas ng kabuhayan. Bakit ngayon ang pagkagutom pinakamatindi sa gobyerno ng diktador Marcos Jr.? Ang buong akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya dahil ang kanyang ama kinasuklaman, pinalayas sa Pilipinas dahil siya'y diktador ng labag ng karapatang pantao. Pero anong ginawa niya? Wala pang 1 taon, pinakulong ang mga nagtatanong kung paano ginastos ang kaban ng bayan. Halos 1 taon pa lamang. Anong ginawa?
tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. At isang taon pa lamang pinahuli, walang iba kung hindi nagtaguyod sa kanyang kandidatura, pinagkatiwalaan sa kaisa-isang debate na kanyang hinarap, Pastor Quiboloy. Dalawang taon na nakaaluklok sa pwesto. Anong ginawa sa Pilipinas? Napakataas na presyong bilihin, napakababang sahod at kulang na mga trabaho. Pero hindi lang po yan ang pinakamasamang nangyari. Ngayon po, hindi lang tayo gutom. Ngayon po, kinakaladkad pa tayo sa gera na wala pong mabubuhay. Palibasa, hindi natapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Hindi na alam ng bansang China, never nating naging kaaway. Ngayon, lahat ng Chino, sinasabi nila, Chinese spy daw. Anong resulta? Simula pa lang ng ginawa niyang demonyo mga Chino, ang saging ng mga taga-Davao, kalahati na lang ang inaangkat ng China at ngayon, ang pinakamalaking nagsusupply ng saging ay ang bansang Vietnam. Yan ba ay galit dahil siya ay galit sa mga taga-Davao? Bakit pinaglalaban ang transparency? Dahil nga po, hindi natin maintindihan. Noong una, ang sabi niya, China ang pinaka-importante nating kaalyado. Ngayon, ang sabi niya, China ay kalaban. Kinakailangan payagan ng mga Amerikano gamitin ating mga base militar. At ngayon, mga kaibigan, mga taga-Central Luzon, meron po tayong banta dahil pinayagan niyang mga Amerikano mag-deploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang